Hello, welcome to Lakwatserong Bulakenyo. Nandito kami ngayon sa San Rafael, Bulacan! Kaya samahan nyo kaming lakbayin, kilalanin, tuklasin ang mga pinagmamalaking bayan ng mga San Rafaeleños! Alam niyo ba guys na bago pa tawaging San Rafael ang bayang ito, ay mas kilala ito dati sa tawag na Kamansi. Ang bayang ito ay naitatag noong taong 1750. Nakalala ito sa mayamang kultura at mainit na pagtanggap ng mga San Rafaeleño dito. Kaya naging paborito itong destinasyon o pasyalan ng mga lokal at ng mga dayuhan. Kaya ano pa inaantay nyo? Tara na, go! Bossing, nandito nga pala tayo sa lumang munisipyo ng San Rafael o ngayong ginawang paaralan ng Bulacan Polytechnic College o BPC. Alam nyo ba ang ating buting mayor ay kasalukuyang ginagawa ito upang gayahin ang gapan ng Nueva Ecija? At alam nyo ba guys, nung dumating ang mga Amerikano, ay isa tong munisipyo sa ginawang paaralan upang mapanumbalik ang kaayusan ng ating bayan. At ating ang kilalanin ang mga kapitan at miyembro ng isang mga bayani ng ating San Rafael. Ito nga pala yun guys. Ating libutin at kilalanin. Binigyang pagkilala ng Veterans Federation of the Philippines ang mga naging kapitan o pinuno at mga miyembro na ng naganap na digmaan noon sa San Rafael. Dito makikita nyo ang mga listahan ng mga nagsilbing pinuno at miyembro ng labanan. So yun nga guys, napunta na natin yung lumang munisipyo dito sa San Rafael. Ang next destination natin is yung simbahan. O, kaway muna kayo guys. So ano pa? Tara na! Nandito tayo ngayon sa San Juan de Dios Church. Ang San Juan de Dios Church ay kilala rin bilang San Rafael Church. Itong simbahan na to ang pinakamatandang simbahan dito sa San Rafael. Itinatag noong 1758 kaya ito ang pinakamatandang estruktura dito sa bayan. Ang pangunahing patron nito ay si San Juan de Dios, habang ang sekundaryang patron naman ay si San Rafael Arcangel na pinagmulan ng pangalan ng bayan. Ang simbahan ay naging saksi sa Battle of San Rafael noong November 30, 1896 sa pagitan ng mga Katipunero at Kastilang sundalo. Sa labanan, mahigit 800 Katipunero at sibilyan ang nasawi. At ayon sa mga kwento, ang dugo ay umabot sa antas ng bukong-bukong sa loob ng simbahan. Ang mga labi ng mga nasawi ay inilibing sa isang mass grave malapit sa simbahan.
Fuente, Villaroman Ancestral House dito sa Barangay Kaingin, San Rafael, Bulacan. Ayun kami sa labas, so hindi pa sure kung makakapasok tayo, pero let's see. Magda-doorbell tayo guys kung makapasukin tayo. Magana ba to? Tao po. Hello po, pwede po ba mag-video for educational purposes lang po? Sige po. Thank you po. So yun guys, nakapasok na tayo dito sa Ancestral House, dito sa Barangay Kaingin, San Rafael, Bulacan. So, tara, let's go! Ayan. So, etong De La Fuente Villaroman Ancestral House, guys, is, tinatag siya nung mga ika-19 na siglo, nung mga bandang colonial part natin, dito sa San Rafael, Bulacan. So, if pupunta tayo dito, makikita natin kung kailan nagkaroon ng plaque or kinilala to bilang ancestral house dito sa San Rafael, Bulacan. So, yan guys. Ito yung plaque ng ancestral house dito sa Barangay Kaingin, San Rafael, Bulacan. Ayan siya. So, makikita dyan, nakalagay dito is number 7. Pero, ang pinaka-date, ang exact date niyan is August 7, 2022. Kinilala to bilang sa National Historical dito sa San Rafael, Bulacan. Ayan. So guys, itong De La Fuente Villaroman, may mga unang pictures na kasi ito, napaayos na to ng mga kaapu-apuhan nung may-ari nito. So medyo napaganda na siya, unlike noon. Ayan, nalagyan ko yung picture dito nung dating itsura niya. Ayan, so guys, itong ancestor house ng De La Fuente Villaroman, 130 years to guys ha, nung tinatag to. So ganun nakatanda itong, ayan, house na to. Sobrang lawak din yan guys. So guys, since private property to, hindi natin siya pwedeng pasukin sa loob, kaya hanggang dito lang tayo sa labas. What's up mga kalakwatsero at lakwatsera? Nandito kami ngayon sa Dragon Fireworks Incorporated. Dito siya, located siya sa San Rafael, Bulacan. So napapansin nyo, ganyan kalaki yung yung planta ng ng paputok dyan. So, alam nyo ba yung Dragon Fireworks Incorporated na to, siya yung kauna-una ang inapprove ng Pilipinas, binigyan ng license para mag-produce ng mga paputok dito sa Pilipinas. Kasi alam naman natin na yung Dragon Fireworks na to is isa siya sa mga dekalidad at mapapagkatiwalaang paputok na ay gumagawa ng paputok dito sa Pilipinas. So ito kami guys. So guys, alam nyo ba, itong Dragon Fireworks Incorporated ay sila yung #1 producer and nagsusupply ng paputok dito sa Pilipinas. And na-establish siya noong taong 1993 at pagmamay-ari siya ni Jobet Ong. Then alam nyo rin ba yung planta ng paputok na to is 2 beses na siyang sumabog noong taong 1994 and 2008. Pero hanggang ngayon is nananatili silang nagsusupply ng planta at sila pa rin ang #1 supplier dito sa Pilipinas. Then alam nyo rin ba na yung planta na to is sila yung gumawa and nagpaputok ng mga fireworks nung campaign ni BBM ng unit team nung 2022 election. So, may isa po empleyado rito na nagtatrabaho dito sa planta na interview natin ngayon. Hi ate, ano pong pangalan nila? Maricel Calma. Ilang taon na po kayo?
46 years old. 46. Sa 46 years old po, ilang taon na po kayo nagtatrabaho dito sa planta? 28 years. Imagine niyo na yung 28 years na yun. Kaya halos lahat ng pinagdaanan ng planta na to is alam niya na. So, Ate Maricel, sa 28 years po na pagtatrabaho niyo sa Dragon Fireworks, ano na po yung natulong sa inyo nun? Malaki kasi doon ko kinukuha yung pag-aaral ng mga anak ko, yung sa pagkain namin, lahat, maraming naitulong. Ayun. Napakalaki ng bagay na to and napakalaki ng natutulong na trabaho. Ng trabaho na to kay Ate Maricel, imagine niyo na like 28 years, tatagal ba siya dyan kung hindi talaga nakakatulong, di ba? So ate, baka naman may mga suggest kayo dyan na paputok dahil nalalapit na kayo yung bagong taon. Ang ginagawa namin mga paputok dyan, yung mga ginagamit sa mga show, yung mga pinapaputok sa Soler, sa Malacanang, nakapagpaputok na kami doon. Tapos sa Mall of Asia, yung mga ganon, kasi ang ginagawa namin, yung mga shell na sa taas pumuputok. Yung fireworks po? Oo, yun. So imagine nyo lang, sila yung nagpapaputok sa Malacanang and Mall of Asia. Talagang quality and maasahan nyo talaga tong planta ng paputok ng Dragon Fireworks. So ate, sa planta po na yan, syempre may mga posisyon. Saan department po kayo naka-assign doon? Ang department ko, yun nga yung sa mga shell na sa taas pinuputok. Bali ako yung pinaka-team leader ng May hawak akong tao ng mga 15 katao. Ayun, may mga tauhan pa pala si ate. Siya rin yung leader dun sa mga fireworks na pinapaputok. Kung shell daw kung tawagin. So Ate Maricel, salamat po at pinaunlakan niyo po ang aking pagtatanong sa inyo at nasagot niyo rin po ang ilang katanungan ko dito sa Dragon Fireworks Incorporated. So yun guys, nandito kami ngayon sa bazaar ng munisipyo ng San Rafael. Wherein papalanan sa inyo ang Paskong San Rafael. Paskong San Rafael! Daming tao. Hi guys daw. So yun, nakikita nyo, ang dami talagang tao dito. Dinadayo talaga siya ng iba't ibang barangay. Hindi lang ng mga taga San Rafael. Sa Nyame masarap, may dami pinupuntahan. So nandito ako ngayon sa Rafael. Ay, bata mo. Ay no, parang may masarap dun Boss, parang nagpaparinig ko, boss. Hindi boss. No, dami yan Baka may marirecommend ka dyan, boss. Lahat masarap, pati ako. Oy! Dami naman. Po. Mabango. Yang. Taste test. Smell mo na, smell. May pancake. Ay, Sarap. dapat pabrikan. Teka, parang fried dragon. Yun. Huwag kayo. Sige. Ako kayo naman. So yun guys, bukod sa mga pagkain, may mga bilihan din dito ng mga iba't ibang gamit. Mga damit, sapatos, and may mga relo dyan sa likod. Mga mura din yung mga bilihan dito. Tignan nyo itong mga sapatos na to. Yan, mga t-shirt, mga pamorma. Tiyarahan, tara sa San Rafael. Bili na kayo. Nag-endorse. May mga bag din dito. Tingnan nyo, mga Louis Vuitton. So yan, dito naman tayo sa middle part ng Paskong San Rafael. So dito nagkakaroon ng mga pa-event si Mayor. Ayan, mga pa-dance contest, kineme. Then, mamaya wait natin yung fireworks display ni Mayor tuwing 8 p.m. Yan. So dito, sa part na to, pwede ka maglatag ng cloth para picnic kayo, ganun. Ayan, madami ng tao. M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E M-I-C-K-E-Y
the Mickey Mouse Clubhouse. Come inside, it's fun inside. It's the Yan ah. Wait lang, di kasi sa bibig ko. First bite, thank you, Lord. Hindi. Pa. Hey, oh. Sarap. Yung ano kasi, yung umaboy. Mainit. Harap. Sarap. Hey, satisfied customer. Magkano? Bakit namin yung ano? Itsura. Laki. Ang talap. Sarap. Hi guys, papunta na kami ngayon sa kainan. Magkakanin na kami. Maghahanap na pala kami ng makakainan. So, ito, naglalakad na kami. Kuya, may brands na lang. Food. Ayun yung menu nila, guys. Oo, angas. Kain tayo po. Sino may kanin ni ano eh? Amay. Parang pang samgyup to ya. So yun guys, time check, 7:45. Waiting sa fireworks at 8 p.m. So yun, habang nag-aantay kami, naupo muna kami dito kasi napapagod na kami. So kayo naman yung interviewin ko. Kamusta naman ang experience niyo dito sa Bayan ng San Rafael? Sobrang saya. Kahit nakakapagod ang worth it niya. Ang plastic. Ikaw, kamusta ang experience mo dito sa San Rafael? Masaya. Tawag dito. Wala kasing ganito sa giginto eh. Wala. I like yung ganyan. Wala. Highway kasi. Oo. Ay, gano'n. Worth it naman yung vlog. Kasi maganda naman. Ito, si Tagahagunoy. Kamusta experience mo sa San Rafael? Goods. Ang daming historical place dito. Tapos sa Agonoy kasi bilang lang din. Wala rin ganito sa Agonoy. Kaya maganda. Oo. Kahain din siya eh. Kaya mahirap tayo ng mga ganyan. Dito wala. Tapos maganda. Good experience sa akin. Gano'n Miggy? Experience mo sa San Rafael? Masaya. Kasi masaya ako. Di naman ako sasaya kung di ako masaya. Kaya masaya ako kasi masaya ako. May point siya. May point siya. Pointless. Kaya Irish. Ano hindi? Ikaw, masaya ka ba sa San Rafael? Ako? Oo. Wala, normal lang kasi taon-taon namang may ganito sa amin, no? Pero hindi, masaya dito. 3, 2, 1! Tara na!
guys, may natutunan ba kayo sa paglalakbay natin dito sa San Rafael? Meron. Ang dami. So kasi ako, kahit sabihin natin na taga San Rafael ako, marami pa pala akong mga bagay na hindi alam tungkol sa lugar namin. Kagaya ng mga labanan na naganap sa simbahan ng San Juan de Dios, yung mga achievement ng DFI or Dragon Fireworks, at yung ilan sa mga ancestral house dito sa San Rafael. So kayo, anong natutunan niyo sa paglalakbay natin? Ako muna. Natutunan ko sa paglalakbay natin is yung kahalagahan ng mahabang pasensya at teamwork. Kasi dahil doon, naging maayos yung pag-vlog natin. Amat. Gano'n, Miggy? Sige, ako muna. Ang natutunan ko ay pagbibigay halaga sa sakripisyo ng mga bayani para sa atin sa ating kalayaan. Ikaw? Marami akong natutunan, especially kasi hindi ako masyadong familiar sa lugar at mga nakatagong history dun sa San Rafael. Isa sa mga natutunan ko is about sa history nga dun sa San Juan de Dios, yung mga nangyaring laban doon, and yung sa ancestral house din na may ganun po alam bahay na nakatayo doon. So ayan guys, nais namin magpasalamat para sa mga datos na nakalap namin at nakuha na ginamit namin sa vlog. Para sa lumang munisipyo ng San Rafael, Bulacan, sa Veterans Federation of the Philippines at sa bagong munisipyo sa sanrafael.gov.ph. Para sa San Juan de Dios Church, Pambansang Museo ng Pilipinas at National Historical Institute. Para naman sa ancestral house na nakuha namin mga lumang litrato nito is the National Registry of Historic Site and Structure of the Philippines. Para naman sa plaka ng ancestral house is sa the National Historical Commission of the Philippines. And para naman sa ilang impormasyon tungkol sa Dragon Fireworks Incorporated is nakuha namin ng mga yon sa fieldstar.com at sa kanilang mismong webpage na dragonfireworks.com. So yun, syempre, thank you so much po kay Ate Maricel na na-interview namin na isang empleyado ng Dragon Fireworks, and kay Ate Joven na caretaker ng Ancestral House. And syempre, ang ating cameraman, si Mr. Glenn Christian Castro. Thank you po! So yun guys, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo at sana napalawak namin ang inyong pananaw tungkol sa mga tinatagong ganda at mga makasaysayang pangyayari dito sa San Rafael. Hanggang sa muli nating paglakwatsa. Muli ako si Irish. At ako naman si Mickey. Ako naman si Nathan. At ako si Janmar. Ako si Charmel. At kami ang Lakwatserang Bulakenyo.